Maraming salamat sa bagong buhay, bagong pag-asa at sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at buksan niyo po ang aming isipan upang kami matutunan sa aming aralin ngayong araw. Naway bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob upang harapin ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Naway gabayan niyo po kami sa paggawa ng mga kabutihan sa aming kapwa upang maging mas karapat-dapat kami sa iyong pagpapala. Amen. Greetings in the name of Jesus Christ our Lord and Savior from Temple Christian Academy, Kabankalan Incorporated. Verse for the week. It is found in the book of Psalms 1 verse 1 that says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." May the Lord bless us by His word. We are reminded to walk not by the counsel of those who does not know the Lord, also standing for their defense, as well as being seated on their seats of complacency. By such, blessings will be for everyone. Blessed be the name of the Lord. Dear Father, we bless your holy name. We ask, dear Father, for the strength, knowledge, wisdom, dear Father, to walk not with the world, but for you alone. Bless us, dear Father, as we continue our week. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, this we pray. Amen. Again, this is Temple Christian Academy, Kabankalan Incorporated, verse for the week. To God be the glory. Ngayong araw, ating talakayin ang tungkol sa produksyon. Ano nga ba pag sinabi nating produksyon? Ang produksyon ay ang paglikha ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Proseso kung saan pinagsama-sama ang mga salik ng produksyon or input upang mabuo ang isang produkto or output. So, ang tinutukoy ng input, ito ay ang mga lupa, mga materyales, pera, ginagamit upang makabuo ng panibagong produkto. At output naman, ito yung tumutukoy sa kalabasang produkto. Pagkatapos ito galing sa proseso. So, yan ang produksyon. Ito raw ay tumutukoy sa paglikha ng kalakal o serbisyo. Ang produksyon ay mula sa Latin na produktio na ibig sabihin ay bring forth. Ang paglikha ng mga produkto at serbisyo mula sa pagsama-sama o kombinasyon ng mga salik ng produksyon. Ang paggawa ng produkto para tugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. So, ang mga tao ay gumagawa ng mga iba't ibang produkto na naaayon sa pangangailangan at kagustuhan ng bawat mamamayan sa isang lugar. So, narito ang input at ang output. So, yung input, ito ay tumutukoy sa mga kagamitan o mga kailangan para makabuo tayo ng output or ng isang panibagong produkto. So, yung input, ito ay tumutukoy sa lupa, lakas sa paggawa, kapital, entrepreneur. So, entrepreneur, ito ay tumutukoy sa mga tao na nagtitinda o nagninegosyo o negosyante. So, sila yung tawag sa mga negosyanteng mga tao ay entrepreneur. At lupa, syempre, pag may gusto kang negosyo na kailangan ng pagpapatayuan ng gusali, syempre, kailangan mo ng pagtatayuan nito yung lupa. At lakas sa paggawa, syempre, may gagawin kang negosyo, dapat meron ka din mga trabahante o mga tao na magtatrabaho sa iyong negosyo o magsiservisyo para sa iyo. At kapital, syempre, hindi ka makakagawa ng iyong negosyo kapag wala kang perang pangkapital. Wala tayo sa proseso. Ang proseso
ay ang pagsasama-sama ng mga materyales, paggawa, kapital at entrepreneur. So pag pinagsama-sama mo itong nasa input at pinagsama-sama mo siya, na ginawa mo siya na may natulong ang mga makabagong teknolohiya natin sa ngayon, mga makinarya. So pag nag-undergo na siya sa mga makinaryang iyon, so masasabi mo na siyang nag-undergo na siya ng process or proseso. At pagkatapos ng prosesong iyon, makakagawa ka na ng iyong output. So ang output ay tumutukoy sa kalakal o serbisyo ng pagkonsumo. Kalakal o serbisyo na gamit sa paglikha ng iba pang produkto. So yung output, pwedeng makagawa ka ng tela, at yung tela yon ay makakagawa ka din ng panibagong produkto. Out of tela, makakagawa ka ng damit, na mga bag, at kung ano-ano pa. So, syempre, yung output ay babalik na naman yan sa input. So, ito lang yung cycle ng paggawa ng isang produkto. Unang-una, dapat meron ka munang input. Kabilang dyan ay ang lupa, kapital, entrepreneur, at lakas sa paggawa. So, mag-a-undergo siya ng process or proseso. At ang kinalabasan nito ay ang output or ang produkto na mismo. At pag nabenta mo na yung isang produkto, syempre, magkakaroon ka ng kita, sweldo, at syempre, magbayad ka din minsan ng renta kung nagre-renta ka lang ng lugar o inuupahan mo lang yung lugar na pinapatayuan mo ng negosyo mo, at syempre yung interest. At kung meron kang kita, syempre, minsan ibabalik mo naman yon sa para makagamit ka naman ng input, para makagawa ka naman liwat ng panibagong produkto. So, yan lang yung cycle ng paggawa ng isang produkto. Next, punta tayo sa mga salik ng production. So, mayroong 4 na salik ang production. Una ay ang lupa, kapital, paggawa at entrepreneurship, or ang mga negosyante. So, naging posible ang produksyon sa pagsama-sama ng mga salik tulad ng lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship. Suriin ang kahalagahan ng sumusunod ng salik sa implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, syempre, lahat ng ito ay importante upang makagawa tayo ng isang produkto o makagawa tayo ng output. Kasi pag kulang yung input mo, pag kulang lang yan ng kapital, which is yung pinaka-importante sa lahat, yung kapital pag gumawa ka ng negosyo. Pag wala kang kapital, syempre hindi ka rin makakagawa ng iyong output or panibagong produkto na pwede mong pagkakakitaan. So, salik ng production, unang-una tatalakayin natin ang lupa. So, ang lupa ay tumutukoy sa mga bagay na nanggagaling sa kapaligiran na ginagamit sa paggawa ng produkto. So, ang lupa raw ay tumutukoy sa mga bagay na nanggaling sa ating kapaligiran. So, ginagamit din ito ng isang sangkap upang makagawa tayo ng isang produkto. Next, paggawa. Paggawa ay tumutukoy sa tao na siyang lumilinang sa mga bagay na kanyang nakuha sa kanyang kapaligiran para gawing isang produkto. Kapital. Ito ay tumutukoy sa mga produktong nakakalikha ng panibagong produkto. So, mostly tinutukoy talaga ng kapital ay ang pera. Dahil kapag meron kang pera, makaka-invest ka sa isang negosyo at makakabili ka ng iyong mga input para gawin mong panibagong produkto at magiging output. At ang last ay ang entrepreneur. Ito yung tumutukoy sa mga taong nagbibenta ng iba't ibang produkto. Sila yung mga producer, sila yung mga
negosyante. So, yan yung tinutukoy ng entrepreneur. Na bahagi ng lakas ng paggawa na siyang namamahala sa pagpapatakbo ng negosyo. So, syempre, kapag meron kang negosyo, dapat talaga merong isang tao na nagpapatakbo ng iyong negosyo dahil pag wala, syempre, mahihirapan ka din palaguin ang iyong negosyo. Tinatawag ang kapitan ng industriya dahil sa kakayahang pagsamasamahin ang mga salik ng produksyon. So, yan ang dahilan kung bakit napaka-importante ang bawat salik ng produksyon. Dahil pag may isa lang nawala dyan or kulang ng isang salik ng produksyon, hindi mabubuo yung panibagong produkto. Mga uri ng paggawa. Kapag sinabing paggawa, ito ay laging kaugnay ng manggagawa. Tama. So, paggawa, ito ay parating konektado sa mga taong gumagawa mismo ng isang produkto. So, sila yung mga trabahador. Ang uri ng paggawa ay naayon sa uri ng manggagawa. So, syempre, dapat kung ikaw yung nagmamay-ari ng isang negosyo at yung negosyo mo ay paggawaan ng mga sapatos, syempre, yung kukunin mong manggagawa, yun ding may alam sa paggawa ng mga sapatos. Alangan naman yung kukunin mong manggagawa, yung marunong magluto. Yung negosyo mo naman pala, paggawa ng sapatos. So, dapat alam mo talaga kung paano pumili ng tamang manggagawa na angkop sa iyong negosyong gagawin. May dalawang klasifikasyon ng manggagawa. Ang manggagawang pisikal at manggagawang mental. So, manggagawang pisikal, ito yung mga manggagawang, mga trabahador na ginagamit talaga yung sariling lakas, pisikal na lakas, yung katawan nila sa pagbubuhat ng mga bagay, paggawa ng mga panibagong produkto. Samantala yung manggagawang mental naman, sila yung gumagamit, mostly na ginagamit nila yung isip nila sa paggawa ng desisyon kung paano mapaunlad isang produkto. So, narito ang dalawang uri ng manggagawa, ang blue-collar job at ang white-collar job. Ang blue-collar job, ito ay ang mga tao kagaya ng mga welders, drivers, plumbers, janitors, at iba pa ay ilan sa halimbawa ng manggagawang blue-collar job. So, syempre, yung blue-collar job, halatang-halata naman na yung mga welders, yung mga drivers, physical na lakas talaga yung ginagamit nila upang kumita ng pera. Samantala, itong white-collar job naman, ito ay ang mga supervisor, manager, doktor, nurse, guro, at iba pang profesional na kabilang sa white-collar job. So, yan ang pagkakaiba ng blue-collar job at white-collar job. Ang white-collar job, ito ay tumutukoy sa mga nagtatrabaho na ginagamit yung isip nila para makakita ng pera. So, syempre, yung doktor, hindi naman sila masyadong gumagamit ng physical na lakas, hindi ba? Yung mga nurse, yung mga guro, syempre, mostly ginagamit nila yung isip nila kung paano yung guro, kung paano siya at magturo sa kanyang estudyante, kung paano niya maituro ng mabuti ang klase or ang topiko sa kanyang estudyante. So, mas ginagamit niya more on yung kanyang isip, hindi yung kanyang physical na katawan. Samantala, ang blue-collar job naman, kagaya ng drivers, ginagamit talaga nila yung physical na katawan, physical na lakas para sila ay makakita ng kanilang hanapbuhay. So, punta tayo sa labor force. Labor force o lakas paggawa. Ito ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng magagawa ng may edad
15 taon pataas. Kabilang ng mga trabaho na may trabaho, walang trabaho at naghahanap ng trabaho. So, ang labor force, ito raw ay tumutukoy sa lakas sa paggawa, kabuang bilang ng manggagawa na may edad 15 pataas. So, kapag 15 na pala yung edad mo, kabilang ka na sa tinatawag na labor force or lakas sa paggawa. Kapag 15 na yung edad mo at nagtatrabaho ka na, mapa-blue collar job man yan o mapa-white collar job. Kapag ikaw ay nagtatrabaho na sa edad na 15, mapapabilang ka na sa lakas sa paggawa ng isang bansa. Punta tayo sa labor force participation rate. So, ang labor force participation rate ay tumutukoy sa ratio ng kabuuang bilang ng mga taong kabilang sa lakas paggawa kung ihahambing sa kabuuang populasyon na may gulang na 15 taon pataas. So, ang labor force participation rate daw, ito ay tumutukoy sa ratio kung gaano karami ang tao na gumagawa sa isang produkto or sa isang paggawaan or negosyo. So, ang labor force participation rate, dito mo matutukoy kung ilang porsyento ng populasyon ang nagtatrabaho na sa edad na 15 pataas. So, punta tayo sa uri ng hanap buhay. So, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng hanap buhay. Una, pansamantala o panahon ng pagsubok. So, itong uri ng hanap buhay na ito, ang unang 6 na buwan ng pamamasukan ng isang kawani kapag mahusay ang kanyang ipinakitang trabaho sa kumpanya ay maaari siyang maging permanente, na maaari siyang maging palagian o permanente. So, ito yung mga trabaho na pansamantala lamang. So, halimbawa, sinabihan ka ng isang tao na, uy, magtrabaho ka sa akin kasi nag-out yung isang empleyado ko. Kaya ikaw na muna yung mag-substitute. Samantala, nung nag-substitute ka ng 6 na buwan, nagandahan siya sa iyong performance or sa iyong pagtrabaho. Napakasipag mong magtrabaho. Kaya sabi niya, pwede ka nang gawing permanente dito sa kumpanya natin. So, yan yung halimbawa ng pansamantala o panahon ng pagsubok. Dahil minsan, sinabihan ka lang na mag-substitute ka lang sa isang trabahante, pero na-hire ka dahil maganda rin yung performance na ipinakita mo at pagtrabaho mo sa isang kumpanya. So, dito naman sa palagian o permanente, ang trabaho kapag nabubuo ng namamasukan ang 6 na buwan na paglilingkod ng mahusay. So, dito sa palagian, meron ka talagang kontrata. Halimbawa, ako, nag-apply ako sa isang school. So, meron siyang kontrata na 6 na buwan. Halimbawa, as by semester lang siya. So, halimbawa, 6 na buwan. At natapos ko yung 6 na buwan ng maganda yung pagtatrabaho ko, maganda yung performance ko sa school. At natapos ko siya sa loob ng kontratang pinirmahan ko. Sa loob ng panahon na inuukol sa akin bilang isang trabahante o guro sa isang paaralan. So, yan yung tinutukoy ng palagian o permanente. Kapag natapos mo yung kontrata na ibinigay sa'yo at maganda yung performance mo, hindi ka nahinto dahil sa masamang feedback at natapos mo talaga siya sa kontrata na pinirmahan mo, so yun yung masasabi mo palagian o permanente. Yung hindi ka pahinto-hinto sa
pagtatrabaho mo. So, masasabi mo siyang permanente kapag hindi ka humihinto. Tuloy-tuloy yung trabaho mo. Tuloy-tuloy yung sweldo mo. So, next, contractual. Ang isang trabaho kung kinuhang mamasukan ng 6 na buwan ng paglilingkod ng buong husay. So, contractual, ito yung sinabi ko kanina. Yung meron kang kontrata na kailangang tapusin bago ka makaalis sa trabaho iyan. So, minsan, kapag meron ka pinirmahang kontrata, dapat talaga tapusin mo yung kontratang pinirmahan mo dahil minsan, merong mga kumpanya na kapag hindi mo natapos yung kontratang pinirmahan mo, babayaran mo yung remaining months na hindi mo na pagtrabahuhan bago kanila i-allow na umalis sa kanilang kumpanya. Dahil minsan, kapag tumakas ka na lang bigla or hindi mo tinapos yung kontrata mo, maaari ka nilang kasuhan. So, yan ang contractual. Pamanahon. Ang pamanahon, ang trabaho kapag kinuha ang isang tao na magsilbi sa partikular na panahon ng taon. Halimbawa nito ay ang pag-upa ng asyendero sa mga sakada o taga-tanim ng tubo sa Negros at Tarlac tuwing panahon ng pagtatanim. So, yan na yung halimbawa ng pamanahon. So, maraming mga investors yung nag-i-invest sa mga tao na merong malapad na lupa. Siyempre, kapag yung sinasabi nilang mga planters, sila yung mga may-ari ng mga malalawak na lupain na tinatamnan ng mga tubo, mga iba't ibang halaman. So, kapag yung hasyendero ka, kapag ikaw ay isang hasyendero, so, alam mo kung ano yung panahon na mag-e-invest ka ng pera para sa pagsasakad, para sa mga sakada at para makapag-invest ka ng pera para pagtanim ng tubo. Siyempre, mas malaki yung balik pag meron kang lupa, sarili mong lupa. Ngunit siyempre, maraming iba yung mga hasyendero. Minsan, ginagamit nila yung pera nila para i-invest sa mga sakada upang mas lumaki yung pera nila. Dahil mas malaki yung tubo sa pagtatanim ng tubo, kaysa sa ibang mga negosyo. So, syempre, depende rin yan sa entrepreneur or sa negosyante kung paano niya i-invest yung pera niya sa wasong paraan. So, yan yung pamanahon. So, meron din ibang mga halimbawa na manggagawa. Yung iba, kagaya ng drivers ng truck. So, syempre, pamanahon yon dahil syempre, makakapag-drive lang sila kapag may galing, 'di ba? Kung may galing, syempre maka-drive sila. Kung wala galing, kung sara na ang sentral, syempre hindi naman sila maka-drive. So, syempre, yun ay masasabi mong halimbawa ng pamanahon na pagtatrabaho. Dahil naayon ito sa panahon kung kailan lang ang pagbukas ng sentral. So, yan ang trabahong pamanahon. Punta tayo sa mga salik ng produksyon, kapital, puhunan. Tumutukoy sa material na ginagawa ng tao upang magamit ng produksyon. So, yan ay isa sa pinaka-importanting salik ng produksyon. Punta tayo sa fixed capital goods. So, yung fixed capital goods tumutukoy sa tumatagal at ginagamit ng paulit-ulit. Siyempre, pwede mo siyang gamitin ng paulit-ulit. Halimbawa ay makinarya, paggawaan ng mga kagamitan. So, yung fixed capital goods talaga, ito yung
tumutukoy sa mga makabagong makinarya na ginagamit mo upang ikaw ay makabuo ng panibagong produkto. Halimbawa, makina o panahi ng mga damit, yung tinatahian ng mga damit na makina. So, syempre, pwede mo siyang gamitin ng paulit-ulit at para makabuo ka ng magandang damit, magandang disenyo na naaayon sa gusto mo. So, yan yung tinutukoy ng fixed capital goods. Yung mga bagay na tinutukoy ng makinarya na magagamit mo ng paulit-ulit upang makabuo ka ng panibagong produkto. Next, circulating capital goods. Mga produkto na ginagamit upang makagawa ng iba pang produkto. Halimbawa na circulating capital goods ay tela. Dahil ang tela, produkto na talaga siya. Samantala, ang simpleng tela ay magagawa mo pa sa makakagawa ka pa ng panibagong produkto. Halimbawa, yung simpleng tela na yon, pwede mong tahiin gamit ang makinarya na halimbawa ng fixed good. At kapag nagamit mo na yung makinarya na yon at nag-undergo na siya ng proseso, syempre makakagawa ka na ng output, which is yung damit. So, yon ang tinutukoy ng circulating capital goods. Halimbawa nito ay tela. Dahil ang tela, magagamit mo siya para makagawa ng mga damit. Iba pang halimbawa, diesel. So, diesel, gasolina. So, yung diesel at gasolina, so, kapag ginamit mo siya sa iyong sasakyan, makakapunta ka sa, mapapaandar mo yung sasakyan mo at makakapunta ka sa iyong pupuntahan. So, kapag nag-undergo na siya ng process at dahil sa produkto na yon nakagawa ka into another products, so mako-consider mo siya na circulating capital goods. So, yan yung pagkakaiba ng fixed at circulating capital goods. At ito pa, yung halimbawa, yung tabla or kahoy or plywood. So, ginagamit upang makagawa ng muebles, pinto, bintana at bangko. So, syempre, mula sa muebles, sa simpleng muebles na ito, ay sa simpleng tabla na ito, makakagawa ka ng pinto, bintana, bangko. So, syempre, kapag wala yan, hindi ka naman nakakagawa ng iba pang produkto, hindi ba? So, yan yung halimbawa ng circulating capital goods. Ito pa, diesel. So, langis sa pagpaandar ng iba pang makinarya at pagpapatakbo ng sasakyan. Interest, tawad sa bayad o kapital o puhunan. So, ang interest, ito ay tumutukoy sa pera or tubo ng iyong kapital. Halimbawa, nag-invest ka ng pera sa isang negosyante. Sabi mo, friend, mag-i-invest ako sa iyo ng 500. So, pag at the end of the month, so, gumanda yung negosyo ng iyong friend at tumubo yung pera mo. Yung 500 mo, pagbalik sa iyo ng friend mo ng 500 mo, naging 1,000 na. So, yung 1,000 na yon, ilan yung tubo? So, yun yung tawag doon, yung interest. Merong dalawa, yung implicit interest na nakatagong interest at direktang interest, sariling pera. Yung explicit interest, hayag na interest, direktang interest na humihiram ng pera sa bangko o ibang tao. So, mag-isip tayo ng iba pang halimbawa ng interest. Halimbawa, ako, gusto kong magpahiram ng pera sa'yo. At pinahiram kita ng 500 para sa isang linggo. Samantala, sabi ko sa'yo, yung 500 na yan na hiniram mo, merong interest yan. At pagbalik mo sa akin, magiging 600 na dapat yan.
So, yung interest, 100. Dahil nga 500 lang yung hinira mo sa akin, pagbalik mo, naging 600 na. So, yung interest dyan ay ang 100 dahil naging 600 na yung binayad mo sa akin. May dalawang uri ng interest. Ito ay ang implicit at explicit. So, minsan, kapag nag-e-invest tayo ng pera, invest tayo ng pera sa isang bagay, sa isang negosyo. Minsan, kumukuha tayo sa sariling bulsa natin, sariling pera natin. Samantala, masasabi mo namang explicit interest siya kapag humiram ka lang ng pera sa bangko o sa ibang tao. Dahil nga, ang pag-e-invest ng pera ay walang kasiguraduhan, kaya yung ibang tao natatakot sila na kumuha o magpalabas ng sarili nilang pera, kaya nangihiram na sila sa bangko upang gawin itong pupunan sa isang bagay or pambayad sa interest. So, yan yung pagkakaiba ng dalawa, yung implicit at explicit. Yung implicit, galing yung pera sa sarili mo. At yung explicit naman, pinaghiram mo lang sa bangko o sa ibang tao or sa kaibigan mo. So, yan yung dalawang uri ng interest. Punta tayo sa entrepreneurship. Ito ay ang pang-apat na salik na produksyon na tumutukoy sa kakayahan ng mga at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. So, syempre, hindi mo naman mapapalago ang iyong negosyo kapag wala kang katangian ng isang entrepreneurship. So, ang entrepreneurship ang tawag sa taong gumagawa ng paraan upang pagsamasamahin ang salik na produksyon upang makabuo ng produkto o serbisyo na tutugon sa pangangailangan ng tao. So, syempre, dapat kapag gusto mong maging entrepreneur, gusto mong maging negosyante, magaling ka talaga mag-isip, ginagamit mo yung isip mo sa pagdesisyon sa makabubuti sa iyong negosyo. Ilan sa katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur upang maging matagumpay ay ang sunod. Pagiging malikhain, puno ng inobasyon or innovative. So, dapat alam mo talaga yung mga gagawin mo kung paano mapapaganda ang iyong produkto, kung paano ka makakagawa ng isang unique products na tatangkilikin syempre ng mga mamayan at para mabenta ang iyong produkto at maunlad ang iyong negosyo. Next, kakayahan sa pamamahala ng negosyo. So, syempre, hindi ka magiging successful entrepreneur kapag mahina yung kakayahan mo sa pamamahala ng iyong negosyo, ng iyong sariling negosyo. Mataas na pakiramdam sa mga pagbabago sa pamilihan. Siyempre, kapag entrepreneur ka, alam mo dapat kung kailan ka gagawa ng ganyang produkto, kung naaayon ba yan, napapanahon ba yan, tatangkilikin ba yan ng iyong mga consumer, ng iyong mga mamimili, angkop ba yan sa lugar na iyong pinagbebentahan. Siyempre, dapat alam mo yun. Alam mo, makiramdam, mataas yung iyong pakiramdam para maka-conclude ka kung ano yung mas bagay, ano yung mas patok na negosyo na magkakaroon ka ng malaking benta. Next and last, may sapat na lakas ng loob upang humarap at makipagsapalaran sa kahihinatnan ng negosyo. So syempre, kapag nag-e-invest ka ng pera sa isang negosyo, hindi mo talaga 100% sure kung magiging maunlad ba yan o magiging patok ba yan sa mga mamimili or magiging maganda ba ang kinakalabasan ng iyong negosyo or makukuha mo ba ang iyong
kapital. So, syempre, dapat may lakas ng loob ka talaga sa pagharap ng hamon at challenges bilang entrepreneur. Dahil kung minsan, merong mga negosyo na hindi pumapatok, nalulugi. So, dapat ikaw yung malakas at hindi ka paghinhinaan basta-basta ng loob. Palaban kang klaseng entrepreneur. Dahil ang pakikipagsapalaran bilang isang negosyante ay napakahirap. Kaya dapat marunong kang makipagsapalaran para hindi ka masyadong maapektuhan kung ano mang kakahihinatnan ng iyong negosyo, kung ito ba ay magiging successful o magiging failure. Pero dapat, alam mo talaga kung paano maging mabuting entrepreneur at makisalamuha sa mga tao, kung paano mag-sales talk para mas maging produktibo ang iyong negosyo. So, yan ang katangian ng successful o dapat taglayin ng isang entrepreneur or ng isang negosyante. So, yun lamang pag-aaralan natin. I hope meron kayong matutunan. Para sa inyong activities, sagutan ang pahina 67 sa inyong libro. Maraming salamat sa inyong pakikinig at partisipasyon na meron nadagdagan ang iyong kaalaman. Thank you everyone and God bless.